So ngayon, ito yung balita. Ito yung balita rito sa pagkakademanda sa kanya ng kanyang mga amo. Ang kasong inciting to sedition at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang isang bagitong polis matapos nitong ipahayag ang pagkadismaya laban sa PNP at Administrasyong Marcos Jr. Ito Cybercrime Prevention Act. Anong krimen ang nagawa niya? Ano ba krimen ang ginawa niya? Naglabas ng, sabi ko nga sa inyo, is it a crime in the Philippines kapag ka naglabas ka ng saloobin mo? Because if it is, putang ina, martial law na talaga. Hindi pa pwede. Yung freedom of expression is absolute. The only problem here is, hindi ko naman sinasabing wala siyang kasalanan. May kasalanan pa din siya dito. Ano yun? Yung nagrereklamo ka ng nandiyan ka pa naman doon sa nirereklamo, parang pulis ka pa, nagrereklamo ka na. Oo, so dapat talaga kung ayaw mo na sa ginagawa mo, nag-resign ka na, tapos saka ka naglabas ng saloobin mo. Pero yung nandiyan ka pa sa force, tapos naglabas ka ng saloobin mo, naka-uniform ka, mali naman yun. Mali naman talaga yun. Medyo sa pangkalahatan ng mga naka-uniforme, medyo mali naman talaga yun. Although tama rin yun na dahil naglabas ka ng saloobin mo, medyo mali lang yung may mga konting mali lang doon sa sitwasyon mo. Na ito ng illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Paul Montibon sa report. Kinasuhan ang pulis na si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas sa kanyang Facebook Live kasi takasan niyang kinundina ang umano'y maling paraan ng pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban dyan, hinimok pa niya ang mga kapwa pulis na lumantad laban anyay sa maling pamamalakad ng PNP at ng Administrasyong Marcos Jr. Bukod sa kasong inciting to sedition, mahaharap din si Fontillas sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sa gitna ng umuugong na kontrobersiya, lumalabas na hindi lang ito simpleng opinyon na inilabas ni Patrolman Fontillas, kundi isang direktang hamon sa institusyong kanyang kinabibilangan. Sa kanyang viral na rant video, hayag ang kwenesyon niya ang proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinawag pang walang alam sa batas ang kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Fontillas, hindi siya sang-ayon sa paraan ng pag-aresto kay Duterte at lang talaga, kasi miski naman sino, talagang makikita mo na mali naman talaga yung way ng pag-aresto and mali din yung inasal ng mga pulis doon kasi mali na yung utos. Sinunod pa din. So akala ko ba nag-enforce tayo ng batas? Akala ko ba sumusunod tayo sa batas? Bakit? Naging parte sila ng kidnapping eh. Kinidnap nila si Pangulong Duterte. So maling-mali po yun. And sinisita lang po nitong pulis. Mali lang talaga nitong pulis is nandoon pa siya sa loob ng force. Sumisita na siya. Dapat nag-resign muna siya bago siya sumita. Pagdala sa dating presidente sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Hindi nyo sinunod yung batas ng ICC. Ang sabi sa ICC, pagkatapos nyo maaresto yung isang tao, dapat dalhin nyo siya sa competent judicial authority, mga kasama. Competent judicial authority. Pero anong sabi ng administrasyon? Anong sabi ng administrasyon regarding that? Ang sabi niya, ay sabi nila, competent authority daw yung, ay competent judicial authority daw yung DOJ na nandun. Na yan, anong klaseng pag-iisip yan mga kasama? Paano naging competent judicial authority yung DOJ? Ang DOJ mga kasama is considered as quasi-judicial lang siya. Hindi siya fully competent judicial authority. Mas may alam pa to kaysa kay Tory. Dapat yata ito ang colonel eh. Ay ito ang ang 2-star general kaysa kay Tory. Buti pa to alam, si Tory hindi. Okay, bakit kaya ito alam, si Tory hindi? Ewan natin. Talagang magagalit nga naman si Sir. Pero totoo yung sinasabi niya, yung competent judicial authority, hindi DOJ yun. Because DOJ is executive. DOJ, ano yun? Kumbaga,
parte yun ng gobyerno. O they're all fiscals. Mga piskalya sila at sila ay appointed ng presidente, which is executive. So, they're part of the executive branch. So dapat to, yung competent judicial authority is yung co-equal body, which is the judicial. Sino yan? Yung mga korte, RTC, MTC, Court of Appeal, Supreme Court, yan po. Yung kaya nga, mabuti pa to si Sir, alam. Etong mga general natin, hindi alam. Bakit? Korte ba ang DOJ? Dagdag pa ni Fontillas, tila walang alam sa batas ang administrasyon ngayon, ipinagmamalaki niyang bagamat isa lamang siyang patrolman, mas nauunawaan niya kung ano ang tama at mali. Bangag talaga tong mga to no? Walang alam sa batas. Kawawa naman ang Pilipinas kung ganyan. Ako, patrolman lang ako mga kasama. Hindi ako abogado, pero may alam ako sa batas. Hindi ko naman sinasabing alam ko lahat, pero may alam ako sa batas. Judicial authority is a court. Villamor Air Base is not a court. And DOJ is not a court. Sa kabila ng Malinaw. Ang mabuti pa nga ito, matalino pa eh. Totoo naman eh. Ang Villamor Air Base, wala namang korte doon. Oo, kasi court nga eh. Oo, di ba? Competent judicial authority. Korte yun. Judge. Hindi naman judge ang mga taga-DOJ. Piskal lang ang mga taga-DOJ. Wala naman kayong kapangyarihan na mag-convict. Tama? Pwede kayo mag-prosecute pero wala kayong kapangyarihan na mag-convict or mag-decide sa isang kaso. Pwede lang kayong mag-decide whether merong probable cause dito sa kaso na ito. Pero yung mag-prosecute or mag-convict or magdinig, maging huwes sa isang kaso, wala kayong kapasidad dun. Ang kanyang mga pahayag, nilinaw naman ni Fontillas na wala siyang kinakampihang sino man. Para sa kanya, may mali sa pag-aresto kay Duterte at ito lamang ang kanyang ipinaglalaban. Clarification lang. Hindi ako maka Marcos, hindi rin ako maka Duterte. Ang akin lang, ang sinasabi ko lang is mali yung pagka-aresto kay Duterte. Kapag unlawful yung pagka-aresto sa kanya, ang mangyayari sa kanya, magiging invalid yung arrest niya. Ibig sabihin, kapag invalid yung arrest niya, mapapawalang bilanggo siya. Pwede siyang pabalikin sa Pilipinas. Sa panig ng PNP, maganda pa nga yung sinasabi niya na may kaso si Pangulong Duterte at may dapat siyang harapin na mga kaso. Pero dahil sa ginawa ninyo, baka lalong mawalan na ng pag-asa yung kaso na yan. Kasi mali yung sistema nyo. Imbis na sana, tama yung sistema, ma-extradite siya doon ng maayos, ma-deserve niya talaga yung pag-stay niya doon, maayos pa Kaya ang problema nito, merong mga totoong biktima ng war on drugs, tapos ngayon si Duterte pa naging biktima dahil sa kabobohan nyo. Parang ganun yung sinasabi niya, matalino si kuya. Very good ka. Oh, very good ka. Pero parang ganun pa nga yung sinasabi niya O ba't nasaktan tong PNP? Bakit? Yung totoo, yung katotohanan masakit? Ayaw nyo na nare-real talk kayo? Kaya sinasabi ko sa inyo kung gusto nyo hindi kayo ma-real talk, huwag kayong gagawa ng kabulastugan. Huwag kayong gagawa ng kahayupan, kademonyuhan para hindi nagagalit sa inyo tao. Kita mo, hindi lang tao nagagalit sa inyo, pati mga pulis nyo. Ano sinasabi nito ni Fajardo kasinungalingan na wala daw? Wala daw mga pulis na sumasamaan loob at kung ano-ano pa. Wala daw nagre-resign. Putang ina, anong tawag mo dito, Jean Fajardo? Sinungaling ka talagang pangit ka. Pangit ka na nga, sinungaling ka pa. Nakakahiya kayo. Puro kayo mga sinungaling. Putang ina, ba't nakakaharap pa kayo sa salamin? Inilang kinundina ang mga pahayag ni Fontillas. Ayon sa kanila, ito ay isang katulad niya, kinundinan nyo yung kanyang sinabi. O di okay lang, kinundina din niya kayo O di quits. Bakit nagdidemanda kayo sa kanya? paglabag sa ethical standards. Ayun, paglabag sa ethical standards. O di tanggalin nyo siya sa posisyon. Hindi ba? Di naman daw siya natatakot Pero yung sampahan nyo siya ng kriminal na kaso, wala naman siyang kriminal na ginawa. Naglabas lang siya ng saloobin. Sasampahan nyo ng kriminal na kaso. Putangin nang yan. Ang dami-dami nagpapakalat ng fake news.
Ang dami-daming nagpapakalat ng mga katarantaduang balita sa social media ngayon. Tapos ang inyong target, yung mga genuine at mga genuine, mga legit na mga tao na naglalabas ng kanilang salubin. Palpak yung trabaho nyo eh. Palpak ang PNP. Palpak yung pag-aresto kay Pangulong Duterte. Pinagtatawanan na nga tayo ng buong mundo dahil dyan sa pinagagagawa nyo, bastos si Torre. Kung sitahin namin yun, masama loob nyo. Ginawa nyo eh. But sana kung hindi nyo ginawa, but sana kung natutulog lang kayo, tapos pagising nyo, chinichismis na namin kayo. Hindi naman. May mga ginawa kayong kabulastugan eh. So kung i-call out kayo, that is because you are subject to scrutiny. Oo, subject kayo to scrutiny because you are all public officials. Mga empleyado kayo ng gobyerno. Therefore, pwede kayong sitahin. Dahil pera ng taong bayan, yung pinapasweldo sa inyo, pera namin yun, pwede kayo sitahin ng tao, kami boss nyo eh. Ng pagiging isang pulis, samantala, lumalabas na nag-awol si Fontillas simula pa noong Marso 6. At habang patuloy ang investigasyon kay Patrolman Fontillas, isang diskurso ang lumilitaw hanggang saan ang saklaw ng isang malayang pagsasalita ng mga alagad ng batas at paano ito makakaapekto sa tiwala ng publiko sa institusyong kanilang pinaglilingkuran. Sa dulo, higit pa sa isang kaso ng pagsuway, ito ay usapin ng pamamahala, pananagutan at prinsipyo sa pagpapatupad ng batas. Para sa Diyos at napakaganda nun. Bandang huli, ito po ang pinag-uusapan natin dito, prinsipyo. Yung pong inyong trabaho, nagagawa nyo po ba? Kayo po ba ay epektibo? At tiwala pa ba ang taong bayan sa inyo? Kasi kung hindi na, ibig sabihin nun, wala na kayo dapat dyan. Oo, dapat wala na kayo dyan. Yun ang dyan. Yun ang mga dapat na nangyayari dyan. Ako bilib ako sa iyo, kay Patrolman, bilib ako sa iyo. At nakakatuwa kasi kahit papaano meron pa ring mga matitinong pulis pala. Yun nga lang, bawal ang matinong pulis. It seems na bawal magsalita ang isang pulis at bawal magalit ang isang pulis. Bawal na magpahayag ang isang pulis ng kanilang saloobin because if you call out your superiors, ganito mangyayari sa iyo. Tatambaan kanila ng patong na kaso. So ganito po ang nangyayari actually sa lahat ng mga DDS vloggers. Talagang gusto nila tayong kalusin. Gusto nila tayong mawala sa landas nila dahil ayaw nila na nakakarinig na nasisita sila. Again, sa mga taga-gobyerno na balat sibuyas, kung ayaw nyo po na nasisita kayo, you are free to resign. You are all free to go home to your families and be private. Pag pribado na po kayong mga tao, anong gawin nyo? Magsampalan kayo mag-asawa, magkalmutan kayo magdawag, lasunin nyo yung isa't isa, magpatayan kayo, the heck we care. So long as you are not using taxpayers' money para mabuhay, para sa mga kapritsyo nyo, wala kaming pakialam sa inyo. Magsialis kayo sa gobyerno, lumayas kayo sa Pilipinas, nagpapadala na ng aso sa Mars. Gusto nyo, sumama na kayo dun. Pumunta na kayo dun. Wala kaming pake. But so long as, or as long as you are receiving salaries from taxpayers, you are subject to constructive criticism. Lagi niyong tatandaan niya na no one is above the law. Hindi po porket nasa kapangyarihan kayo, lahat ng ginagawa ninyo ay tama. May mga tao pa rin pong may prinsipyo katulad nitong pulis na to. So isa itong pruweba, buhay na pruweba, na marami na po dyan sa hanay ng mga uniformado ang dismayado na hindi lang sa pamamahala ni Bongbong Marcos, pati sa mga amo nila na ang sasarap ng buhay.
habang etong mga low-ranking military uniformed personnel gumagawa ng mga dirty works nila. Pero bagamat ganito ang ginagawa sa atin, huwag tayong papayag na sikilin ang ating malayang pagpapahayag. Ito lang po ang kaya nating gawin sa ngayon. Ang magreklamo, sitahin ng mga kahayupan nila, i-expose lahat ng kabulukan nila at pasakitin ang mga puso nila sa mga masasakit na salita natin. At kung gigil na gigil sila sa ating ginagawa, abay dapat lalo nating tinutuloy para naman malay mo sa inis nila, atakihin sila sa puso, mamatay sila bukas, di ang saya-saya. So magkita-kita po tayo ulit mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating mga videos. More videos to come. Good night everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan.